una sa una. mi. Ha? Una sa mi. Oh, sige. Pwede naman Ang iyang tema sa Napay mga violation daw. O atos, oy, nabanhaw po natong isa ka amigo dire nga si brother Rinaldo Bernaldez. Atong ikuan ang atong bisita po dire si Remigio Lubi si IPTV. Uy, napot tayo bisita dire ang membro magwawali sa UCCP o United basta ba UCCP. Marawa ko balo sa memorize na kay basta tinukod og tao ra gyapon na sila. Nakatawa. Basta tinukod og tao ra na siya. Kay isa ra magyud tinuod. Oo. Akong topic karong mayong hapon sa tanang nananaw. Akong topic karon mao ang Santa Cruz. Kay piyesta na siya karong Mayo 3 og karong adlaw gisaulog na to ang piyesta sa San Vicente Ferrer katong patron ni Pastor Anyides, no? Binangga kay to niya tong rebulto adto iyag yung gisulod sa bag ba. So may tagihatag to nila ka Padre Daroy, no? So daghang salamat no atong gipaabot pod ang taga Bohol na members sa punto por punto. Isa pangalan to, bro? Pilinyo. Lido na. Si Catalan Pilinyo. Sige. Bro, di ka makita sa kuan. So, atong pagasugdan, okay, manamta sa pagsugod sa pagampo. Sa ato ang speaker nga mulatin po ni, kaliwat po ni sa CP Davao, si Hinaro. Kay mga Latin-Latin dire, si Remigio, si Kadigal, o ang presidente nila dito ng atong idol pod, si John Juna. Ano yung mga master kay mga kapitulo, versikulo, Spanish or unsa pa na Latin. Tawana, di na sila kakuan. Kay mangita ko na sila, labi na ka ng purgatorio, pangitaon naman na. Nasa Latin, purgatione man na siya. Sa Spanish, purgatorio gina siya. 1 Pedro 3:19. So, di na ta malayo, no? Karong Mayo 3, gisaulog nato ang kapistahan sa Balaang Cruz o Santa Cruz. So, muna ang patrono. So, unsa man ni pagkahitabo kano sa ni siya nagsugod. So, duha ni siya ka kuano. Ang una, nagsugod ni siya sa September 14. Duha ni siya ka klase. Ang una, ang pagpangita ni Santa Elena sa tinuod na cross ni Kristo gisaulog kini September 14 326 AD. So mo na yung unang kapistahan. Duha ni sila apil pod ang Mayo 3. Ang Mayo 3 na kuan ni siya kay nawala naman pod ang cross kay nasakop sa lugar sa Turkey, sa old nga Turkey. So nabawi na po na siya sa Roman Empire. So nabawi siya Mayo 3, 1629 AD. So parihara gyapon ang kapistahan. Ang piyesta na sa Santa Cruz, kung sa English pa na siya, Feast of Finding the True Cross in Jerusalem. Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Atong pagasugdan kini sa pagbasa sa balaang kasulatan nga giingon ni San Pablo dinhi sa mga taga Galacia. Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 ingon si San Pablo matod kini sa krus ni Kristo o sa Santa Cruz. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. So klaro og tataw nga gipasigarbo ni San Pablo ang krus ni Kristo. Naman ko'y uban dira nga mga sikta nga krus ra ilahang gamit. Ang problema na asa man si Kristo diha. Tulo biya to'y gilangsang dito sa krus. Si Istas, si Dimas. Lisod po kayo, wala. Ya, kung wala to'y inre, di gito si Kristo. Naay istorya diri sa Facebook nga ni comment mahitungod sa usa ka
Katoliko nga nibalhin og born again, Banji, verdad. gipangdugmok daw ang ilahang mga ribulto og ang krus, ang krusipiho, gitanggal si Kristo nga ribulto o gibilin lamang ang krus. Hapon dia, sister. Og pila ka mga adlaw niya na nagkasakit daw og naa na gyud makita niya nga mga dautan sa iyang palibot. Mura na siya nalimungawan ba? Di na siya mahimutang og tulog. Kay ngano, gipasipalaan man niya ang krus ni Kristo. Unsay nakapabalaan sa krus? Ang nagpalangsang nini mao ang ato ang manunubos, ang atong Ginoong Kristo. Atong basahon ang 1 Korinto 1:18. 1 Korinto 1 Korinto 1:18. Nag-ingon si San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang heading ano? Si Kristo ang gahom ug kaalam sa Dios. Nakabutang din 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus, binuang alang niadtong nangalaklag. Dili mi tao tinukod. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. So klaro tataw si San Pablo nga alang sa katong mga wala giluwas nakabutang dayo ay kay ang mensahe mahitungod sa cross binuang alang niya tong nangalaglag. So isa na to sa katong ni comment dito nga ang ilang silingan, ang ilahang mga ribulto gipangbuak kinibalhin sila born again. Yang born again naman sila cross, gipabili nila ang krusipiho ni Kristo, gitanggalan og inre, gikuha ang ribulto, mao to di na siya katulog. Ni comment to siya sa Kristiyanong Ligaw, nasa akong kuan gi-live mo guna ko ang kuan ako tong basahon ang iya yung testimony. Wala siya address pero ang gibutang dito ang ilahang silingan nga giduol na sila pastor ito aron ihiling. Bisan pag naay pastor wala gihapon siya maayo. Ngano man na kay tungod sa pagpasipala niya sa krus ni Kristo. Kay ingon pa si San Pablo sa mga taga Korinto alang sa mga nangalaglag binuang kini. Pero katong sa mga giluwas sa krus ni Kristo gahom kini sa Dios. So nay gahom ang Dios. Kung wala si Kristo o ang ato ang kuan karon, ang ato ang ebanghelyo karon, mabasa na siya sa Juan 15:1-8, nag-ingon din nga si Kristo ang puno ang paras o kita mao iyang mga sanga. So kung kita dili ta mo dawat ni Kristo, sama ra pod nga og ang papulungan sa amahan ang maong mga sanga. Nganong nakaingon man ta diri nga dili gyud pasipalaan ang krus ni Kristo. Kay ngano nabalaan ang krus tungod sa gilangsang, tungod sa atong manluluwas nga nagpalangsang niini. So mag-uban yun ang krus og si Kristo. Kung krus lang ang inyong ibutang dira, kay namay laing sikta modawat sila krus, pero walay rebulto kay Diyos gulagi daw. So atong timan-an dira ha, dili ang krus ang nakapabalaan, dili ang ang kahoy, kung dili ang nagpalangsang niini nga atong Dios. Ang bugtong anak sa Dios alang sa kapasayloan sa mga sala sa mga tao. So ang hitabo ato kay wala man nadalang pastor, nagpasantala na gyud sila og pari. Kay wala naman sila laing choice. Yung kabalo pod sila silang sala nga gipasipalaan nila ang krus ni Kristo. Pag man dito, naulian. So mo na ambot lang karon kay wala pa man to siya ni comment kung nibalik na ba to siya Katoliko, pero paminaw na ko nibalik na to. Iya na tong sama pod sa katong kauban na to nga si Brother Leo Loriendo nga gikan sa pagkadani niya sa pundok nga baptist gipamuak kay ingon silang pastor buaka na ang mga ribulto kay Diyos kana.
So nailad pero siya tong panahon na kay wa lagi saktong pagtuon. Kasagaran sa madani sa mga atong kaigsuonan kanagyong mga nominal Catholics o kanang musimbara og naay piyesta, musimbara og naay mga okasyon pero wala kaila sa atong mga kaparian. Og dila ko nagabasa og Biblia og wala. Pero karon lahi naman ang panahon karon. Kay pwede naman sila mutan-aw, makatuon naman sila sa Biblia gamit ang online pod. Kay na si Father Darwin punto por punto og daghan na pug mga vloggers karon. Isa na po dire ang nadasig ang Kristiyanong Ligaw. Nga kung naamoy pangutana sa pagtuong Katoliko, pwede ra mo message sa mo ang Facebook page na Kristiyanong Ligaw. O pwede po mo sa uban dito sa Bohol, punto por punto, ila ebidensya biblika, just in case, larawan sa kamaturan, katinawan sa kamaturan, Rigi si FDTV, Jonas si FDTV, halos gamitan Andre, Gipang TV. Gipang TV na, sinaro na lang, wala pa daw. So mana mga igsunan, napo dyan tayo, Remigio, Lubi si FDTV dire, nga kada adlaw nag-live ni, adlaw gabi basta kay makaya sa iyang pasultihon po na to ni nga itong igsuon nga sakop sa pundok sa UCCP. Na tinukod og tao. So niuyaw na siya na tinukod og tao, no? Mayo kini kay mitug-an na. Tagsarabay bakakon nga mutugan para atong nakita nako sa Facebook, no? Sa Facebook pa. Na ako nakita nito, gi-share man to sa mga ni Eugene Gapo. O si Eugene Gapo po, ay ko nakalimtin ninyo. Pagka senador. Si Eugene Gapo. Ingon si Eugene Gapo dito sa iyang komentaryo niya nga katong pastor daw. Ang katong pastor ni sulti. Wala mo ni hatag og ikapulo. Kanang 10% bitaw. Wala mo ni hatag og 10%. Kay para maluwas mo. Nihatag mo kay luwas na mo daan. Nabuang na. Roma 3:23. Nakasala ang tanan og nawala ang himaya sa Dios. Nya basahon po na nila. So nakasala ang ding tanan niya, maluwas na noon. Walay labot sa ikuan na kay una na dili na po na makasala si kuan. Si brother nga silutan ba sa Dios ang reliyon. Wala na kay reliyon ron. Ana man si reliyon UCCP. Magtukod pa kag imaha. Dili na daw siya magtukod kay luwas na daw siya. Pero atong pangutana sa mga pastor or mga protestante nga maingon sila nga luwas na sila. Brad, stricto ang langit. Asa mabasa? Kay maingon gyud sila asa mabasa. Revelation chapter 21 verse 27. But nothing unclean can enter on it. So wala di ay makasulod sa langit bisan gamayng buling sa sala. Tama daw, wala ay makasulod. Pero kaning isa na to kakauban, wala man hinlo na daw siya. Bisog wala siya mga pari nga wala siya pari nga kakumpisalan. Kita ang mga Katoliko makasala man kita, pero unsa may promise atong Ginoong Kristo, no? Ang mukaon sa iyang lawas, uminom siyang dugo, may kinabuhing dayon. Kunya na tatawad mga 10 minutes. So may kinabuhing dayon, no? Nya ang ebanghelyo karon mabasa na to na siya sa San Juan kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 8 atong basahon kay murag igo gini si Pastor UCCP ron. Tara. Atong basahon na. Lagi niya na. So ang nadre no sa atong basahon re be. Gapo ni ba kay nabi si Kuandre. 1 hangtod sa 8. Si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. At nakabutang dre. 1. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlo niya ang tanan kong sanga ug dili mamunga. Nga dili mamunga. So putlon ni samahan ang dili mamunga. O pulungan niya ang tanan nga sanga. Nga aron mamunga. Kini mahinlo og mamungag daghan. So kana ding si Kristo ang punuan sa paras og ang amahan mo'y tigpulong.
So sama ra pud ni sa atong gi-kuan ganihan no, gi-explain ganihan no nga katong isa ka gikan siya sa Katoliko, paghuman kay nadani lagi daw sa tinukur born again, ngoto gipangdugmok niya ang iyang mga relics, ang mga ribulto. Pero gibilin niya ang cross, na siya crucifix pero gitanggal niya si Kristo dito. Dili man na makabalaan ang cross lang. Mao ginang gisaulog karon no sa Mayo 3 ang kapistahan sa Balaang Cross o Santa Cruz, pista sa Santa Cruz no. So isip pagpasidungog sa cross sa atong Ginoong Kristo nga gipangita dito sa Jerusalem. So unsa man ni istorya ni? So read na punta sa story na kay manata sa bersikulo. Sa story na punta. Si Constantine the Great, usa ni siya ka kuan sa una emperador sa Roma nga maglulutos. Ginalutos niya ang mga Kristiyano sa una. Pero yang mama na-convert na siya og Katoliko, si Santa Elena. Mo na nagpasiugda sa Flores de Mayo, karong Mayo. Pahinungod na si kuan ang nagpasiugda na si Santa Elena ang mama ni Constantine the Great sa Roma. So ngano man ni, unsa nganong gipistahan man ning kuan Santa Cruz kay kato nga panahon ang Italy o ang Italia nabahin sa duha ka mga emperor. Ang isa ka emperor, ang pangalan kay si Maxentius, nato dre si Maxentius. Ang kalaban niya si Constantine the Great. Nya, kani si Constantine the Great, ang iyang mama Kristiyano na o Katoliko na. Sa dihang maglaban na sila, gansig yung kayo, makaingon gyud ta nga nag-uban gyud ang Ginoo kang Constantine ato nga panahon na, kay gitagaan siya og pilimadon o revelation ba. Kato nga panahon, ang ingon dito sa kasaysayan, ang mga sundalo ni Emperor Constantine mukabat ra 40,000. Pero ang sa kalaban 100,000 sobra. Pero ang nisulong pa gyud sa Roma, kay ang nagunit sa Roma to kay si Maxentius man ang emperador nga isa pud ka emperador o hantod sa isa na lay mabilin. Ya kani si Constantine usa pa ni siya kapagano ani nga time. Hantod sa nisulong siya dito padung sa Roma. Ang 40,000 ka sundalo plus musulong ka nabinla na lagban 5, niabot sila sa Roma. Samtang wala pa sila nakaabot sa Roma, pag human nila sa katong sa border sa Italy, dito nakuhaan sila og 15,000 daw, ingon pa sa kasaysayan. So imbis 40,000 ang sundalo ni Emperador Constantine, nahimo na lang siyang 25. Ang kalaban niya rito, nasa ready na kayo ang si Emperador Maxentius. O kato ang mudaw gato mao na toy mahimo na gyud isa ka emperador sa Roma. Unya paghuman, na diri na nagsugod ang pagka-convert ni Emperador Constantine. Hapon na kanang pasawop ng adlaw na ay samtang sila nagabakta sila o nagasakay sila hang mga kabayo, na ay usa ka tilimadon sa ang adlaw, na ay hayag nga misidlak o pagsidlak sa adlaw napurma siya cross og nay nakabutang dito nga ikaw mo daog sa karon nga digmaan o ikaw mo daog, pero nay cross natingala siya og misulti sa iya ang Ginoo nga magbadaogon ka. Motong gisugo niya ang iyang mga kasundaluhan nga ang ilahang mga shield kanang ginagamit sa mga sundalo sa unang panahon, shield, ilahang pinturahan og cross, og ang ilahang armor sa ilahang ulo gibutangan sad og cross. Pero perting ni pisa daw sa ilahang mga gamit. Ikumpara nimo sa kang Maxentius nga naay
sobra 100,000 ka mga kawal, mga sundalo. Pero perting bagaa sa ilahang mga panangga o mga shield. Mao to nga pagkadaog, pag humana na silahang battle, dilim na ingon nga daog dayno. So ang strategy sa kalaban na si Maxentius, iyahang giguba ang simentado nga tulay kay para matrap ang mga sundalo ni Constantine nga 25,000 na lang kabuok. Nga ang sa kang Maxentius sobra gatos kalibo. Moto, pero nagplan B pod si Maxentius. Isip nga sila'y maipit na sila'y gibuhat nga kahoy nga tulay. Kana si Emperador Maxentius mao ni siya pinakadaghan og kuan ato nga time, pinakadaghan siya og kawal. Pag human sa ilahang duelo kay gisaaran man sa atong Ginoo no og nagpakita daw sa iya ang atong Ginoong Kristo ug magbadaugon ka sa inyuhang digmaan o sa inyong gira. Pag human nato si Constantine the Great nakapwesto sa ibabaw og maong nakalamang pod sila gamay. Hantod sa niagi na sila og kuan ma-action og atras ang sakop ni Maxentius. Pero daghan pa sila. Kitahay 25,000 ang sundalo ni Constantine. Library. Nga kitahay napiki sila butang na to times 2, 50,000. So napay 50,000 kakawal si Constantine si Maxentius katong pagano. Santang giingon man ang kuan niya mutakas ta. Kay sila murag ang style ni Maxentius ato nagbuhat siya tulay nga kanang kahoy. Dito sila nangagi kay murag ni action sila kapiki kay murag kusgan kayo ang sundalo ni Emperador Constantine nga ang mga nay nangamatay po sila hang side pero pila ra ka buok. Pato ni dagan sila dito silang gibuhat nga tulay. O katong tulay noon nga simentado, ilaha man noon tong gibungkag para imbis matrap lagi daw ang sundalo nga gamay kaayo ni Constantine. Samtang ni atras sila, nahugmak ang maong bridge o tulay. O isa dito sa nalunod ang ilahang emperador nga si Maxentius. Sa pagka 7 AD, 320 12, 16 to 20 yata sa Draa nga tuiga 300 AD iyahan ang gihatagan og kagawasan ang mga Kristiyano o ang mga Romano Katoliko. Ang mga Katoliko ato na time ihang mama si Santa Elena Katoliko na daan. Hantod nga nidaghan ingon padre sa atong kuan sa atong ebanghelyo nga si Kristo ang paras, punuan sa paras o kita mo ang mga sanga ug pangapulungan niya ang mga dili iya ni Kristo. So katong dito makuan nga naagi tinuod yun ang Dios sa atong sa Kristiyano ang Dios ang atong buktong anak sa Dios Amahan na si Ginoong Kristo nga nagpalangsang sa krus. Mato samtang na-convert na sila sa pagkakatoliko, miadto si Santa Elena sa Jerusalem tuig 326 AD. Ang ingon sa mga historian, ang pinaka-kuandria, ang pinaka-popular dire, gipadamgo si Santa Elena kung asa ang krus na himutang. Mato giadto nila dito sa usa ka templo sa mga pagano. Gitaguan dito o gihimong budiga. Mato tulo man kabuok niya na si Santa Elena nga magkuha sila og hinimatyon nga bata. So katong isa ka bata nga hinimatyon na kay mao na to'y milagro. Kung kinsa kung maayo atong paggunit, mao na to'y tinuod na cross. So mato
Ang bata gihikap ang tulo ka mga krus. Ang unang krus paghikap wala siya naunsa. Paghikap na daw sa ikatulo, naulian ang bata nga hinimatyo na. So mao na to nga sa gipistahan maong true cross ni Jesus Christ sa Jerusalem sa tuig 326 sa bulan sa Setyembre 14. Brad, nganong Setyembre 14 man? Nga mayo 3 man ng Santa Cruz po. So duha ni sila kabuok kapistahan, no? Parihara na siya. Finding the cross o kapistahan sa pagpangita sa tinuod na cross ni Kristo. Paghuman ani nga time, nidaghan na ang mga Kristiyano. Paghuman po dana, nawala na pod kay kanang kuan man gud mga emperador magbatil to battle man na sila. Niabot nawala na pod ang cross og nakablag ipangita na sad sa tuig 629 dito sa karon ginatawag ni siya karon nga nasod nga Turkey. So Mayo 3 629 AD. So 300 years po no bago po siya nakitaan. Adli po siya nakitaan kay murag nawala na siya niagig gira kay sa unang panahon ang ilang paglutos is kuan man through physical man o war man gyud sila sa una. So hantod nakita na sad. So parihara na sila ang pagpahinungod sa September 14 o Mayo 3 nga Santa Cruz para na siya pagpangita sa o nakaplagan na nila fiesta sa pagpakaplag sa tinuod na krus ni Kristo. So mao na siya ang hitabo, no? So ang maingon ng uban nga Brad, krus lang amo kay mao man ang gingon lagi sa mga sikta sama ning born again nga nasa lay krus pero wala si Kristo dira. So unsa may hitabo atong usa ka Katoliko nga nibalhin og kuan base ni sa atong comment basahon siguro na ko niya gigamit man ako live god ni comment siya dito nga ang iyang silingan nibalhin og pagka born again, gipangdugbok ang mga rebulto, ang krusipiho gitanggal ang rebulto ni Kristo ug gibilin ang cross. Ug sa pipila ka adlaw nasakit. Og makakita na siya bisag unsa sa iyang kuan murag naghalusinate na siya ba? Makita na siya mga demonyo. Konstantin. Nganong na-convert si Constantine tungod sa promise sa atong Ginoong Kristo. Ang tuig na inangutan na rin sa Facebook, no, unsang tuiga to, no? So kanang tuiga basta year 300 AD na siya. Kaya akong gikuandre, ang akong gisaysay po dire kay ang kapistahan sa Santa Cruz nga mao ang Setyembre 14 326 og sa Mayo 3 629 AD. So 300 AD. Ibutang na nato nag 300 AD. Ang Battle of the kuan manggod, ang Battle of Italy Battle of Rome nahitabo na siya sa tuig 612 hangtod na siya sa 620. Nya ang nagmadaugon dira si Emperador Constantine. O nganong na-convert siya kay tungod sa pagpakita sa krus nga kahayag dito sa langit, sa langit paglingi niya sa babaw pasalop ng adlaw na ay krus nga hayag og nag-ingon dito nga sa kaning panagsangka mudaog ka. Ato 312 ato na lang basahon. Constantine na defeated the emperor on 324. So 324 AD. Kay ang 326, salamat bro salamat sa tuang isa ka Team Christian Ligaw. Si Jojo Magnanaw. So atong depinsor. So 324 AD. So dira siya na convert, no? Og diha dayon duha ka tuig gikan dira ila nang gipangita og ang inahan ni Constantine miadto sa Jerusalem tuig 326.
Pag humandira, gipadamgo siya nga ang krus daw naara dira sa templo sa mga pagano. O ang sugo pod ni Constantine, gipangsunog o gipangguba ang mga ribulto sa mga Diyos-Diyos, sila Baal, Astaroth. Pero ang krus ni Kristo, dili gina siya pwede kuhanan. Kay balaan man na siya. So kumingon sila nga Diyos-Diyos, kung mga born again, mingon nga, tanggalon lang namo ang dagway ni Kristo dira kay Diyos-Diyos man na. Sa timan ina to nga, ang nakapabalaan sa krus, dili man ang kahoy mismo, kung dili ang nagpalangsang nini. Dili na siya matawag og Santa Cruz kung krus lang. Santa Cruz ni siya tungod gibalaan ni sa atong manluluwas. Kung tanggalon nimo na siya ang krus dira, wala ta kabalo kinsa inyong gipahinungdan na. Remember, tulo to ka krus dito. O katong sa dito sa Jerusalem, nay hilimatyon nga bata gipahikap sa tulo ka krus. Kay tulo ka krus ang nakitan. O sa isa ka krus na ayo ang bata nga hilimat yun. So mo na to gigaydan sa Holy Spirit, no? Si Santa Elena, nahimo gani siya santa kaysa pagpangita sa krus, sa tinuod na krus ni Kristo. Dili nang mga krus lang nga tanggalon na ang ribulto kay Diyos daw. Unsay nakapabalaan sa krus ang nagpalangsang. Atong mabasa sa Leviticus 10:10, ilhon ang mga balaan sa dili balaan. Kanong mabalaan na siya kay balaan man ang nagpalangsang. So kanang nga butang mabalaan na siya kung balaan pod si Kristo balaan man. So mo na siya mga kaigsunan ko diha ni Kristo. O remember, ang cross ni Kristo gahom ni Kristo, gahom sa Dios. 1 Corinto 1:18. Og si San Pablo sa mga taga-Galacia 6:14, apan ipasigarbo ko lamang ang krus ni Kristo. Dili lang krus lang ni Dimas ug ni Istas, kundi katong krus yun ni Kristo. Kung tanggalan nimo nag ribulto ang krus ninyo, wala ninyo gi kuano, kay ingon pa ni San Pablo ipasigarbo gud. Alang og ingon pa niya sa taga-Korinto, alang sa mga nangalaglag binuang kini krus ni Kristo, pero sa nangaluwas gahom kini sa Dios. 1 Corinto 1:18 o Galacia 6:14. Manang makaigsunan ko diha ni Kristo, magsuot yung tag krus, nagyo na siyang larawan ni Kristo, Ginoong Kristo diha og nay inri. So asa na nang krusa karon, no? So nana siya sa kuan church dito sa Jerusalem. Nasa Jerusalem o nasa Vatican. So kuan naman na siya. Ang cross ani ingon nila ang kahoy mismo gi kuanan nila murag gibutang na siya sa museum. So naay part ana nga gibutang pod sa tungod sa gira mo gud na kuan mo gud na siya naguba. So ilang giayo. So mo na siya, no, kung mo kuan man na naanay mga relics. 6:14. Galacia 6:14, apan ipasigarbo ko lamang ang krus ni Kristo, ingon si San Pablo sa mga taga-Galacia. Napay pangutanan ra o ibalik na nato sa atong insig